Ito na mga Lods, welcome sa Manhwa TV Tag Recap. At ito na ang bagong chapter ng ating recap ni Yunnan. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang kabanata ay siguraduhin na silipin ito sa aking channel. Ngayon, wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang kwento. Sa nakaraan, nagtanong si Maiwa kay Yunnan na kung maaari bang samahan siya mag-training ng 9 Sun Sword Form Technique. Paliwanag ni Maiwa ay dahil kung magsasanay raw sila ng magkasama ay mapupunan nila ang mga kakulangan at kahinaan ng bawat isa. Kalaunan ay napapayag niya rin sa huli si Yunnan, kasabay nun ay nagsanay na sila ng magkasama at sabay silang gumagalaw at hamampas ng espada sa hangin. Sa sandaling iyon ay ipinakita sa kanya ni Yunnan ang mga pambihirang teknik sa espada na kanyang nilikha mismo. Habang namamangha si Maiwa ay bamulong ito at sinabing ang mabilis ma-master ni Yunnan ang teknik. Labis pa itong nagulat nang mapansin niyang nagbabago si Yunnan dahil sa pabilis ang galaw niya sa espada. At doon niya napagtanto ang isang bagay, na hindi pala siya ang tunay na may hawak sa perlas ng dragon, walang iba kundi si Yunnan. At nakikita niya ang imahe ng isang malaking dragon kay Yunnan, at nakakapangilabot ang mga mata nito at hindi ka panipaniwala. Pagpapatuloy, nagsisimula ang kabanata kung saan makikita natin ang isang malaking bahay na tila dito nakatira ang pinuno ng Jongnan sect. At dito nga ay makikita nating nasa loob na si Yunnan sa malaking hall, kung saan kaharap niya ang dalawang tao na elf at tila pamilyar ang isang babaeng nakatayo sa gilid, at sa wakas ay nagkita na sila ni Yo Il-shin at ang lalaking nakaupo na tila siya ang pinuno ng sekta. Nakatitig lang ang lalaki kay Yunnan na tila masaya ito sa pagdating ni Yunnan, habang si Yo Il-shin naman ay bahagyang nagulat nang makita si Yunnan. Habang nakatingin ito kay Yunnan ay sa isip-isip niya na hindi siya makapaniwalang nag-cross ang kanilang mga landas ni Yunnan sa ganitong sitwasyon. At sinabi pa niya ay nakita niya ang batang ito noong trahedya ng pagmassacre sa Yong family kung saan nandoon si Yunnan at nakalaban ang mga membro ng Tyrant Sword Sect, at hindi inaakala ni Yo Il-shin na si Yunnan ang magpapanumbalik ng teknik sa espada ng kanyang yumaong asawa at walang iba kundi ang Sword Saint. Samantala nakatitig lang si Yunnan sa katabi ni Yo Il-shin, isang lalaking nakaupo na tila hindi pa niya ito nakikilala. Sa sandaling ito ay ipinakilala na nga ang bagong karakter sa kwento, siya ang Western Sky Sword Lord, nagngangalang Ouyang Shen. Siya ang pinuno ng Jongnan sect, at anak nila Yo Il-shin at ang yumaong asawa nito ang Sword Saint. Oo, ang tatay niya mismo ang Sword Saint na siyang nagukit ng marka ng espada sa gilid ng bangin. Kasabay nun ay nagsimula na itong magsalita at sinabi niya na namamangha siya sa radiant swordsmanship skill ni Yunnan, dahil sa narinig niya ang pagpapanumbalik ni Yunnan sa swordsmanship ng kanyang ama at ito raw ay natural na pamana sa kanya ng yumaong ama, at hindi lang iyon dahil ipinasa pa raw ni Yunnan ang formula ng teknik sa espada kay Maiwa. Bukod pa rito ay si Yunnan raw ang tunay na disipulo ng Sword Saint, at iniligtas rin niya ang mga disipulo ng Jongnan sect mula sa mga kalaban kanina noong nang himasok ang mga membro ng Tyrant Sword Sect sa loob ng Jongnan sect. Sinabi pa niya kay Yunnan na tunay siyang nagpapasalamat sa kanya dahil sa malaking ginawa ni Yunnan para sa kanila. Dagdag pa niya na magsalita kaano ang nais mong makuhang gantimpala aniya. Sa sandaling iyon ay tumanggaw si Yunnan at ipinikit ang mga mata, saglit na nag-iisip. At sa wakas ay muling nagsalita si Yunnan at sinabi niya na ang kanyang nais na makuhang gantimpala sa pinuno ng Jongnan sect ay hayaan siyang tumulong sa labanan mula sa Tyrant Sword Sect, at nakikiusap si Yunnan na payagan ito sa gusto niya. Sa sandaling iyon ay bahagyang natigilan ang pinuno ng Jongnan sect at pinag-isipan ang gusto ni Yunnan. Dahil hindi basta-basta ang kahilingan ni Yunnan, dahil walang sinuman ang dapat makialam sa labanan ng dalawang panig. Sabay nito ay lumipat ang eksena kung saan sa lugar ng pagsasanay, at naruroon ang matandang immortal sword habang nakatingin ito kay Maiwa. Habang pinagmamasdan niya ang pagsasanay ni Maiwa, at ang mga galaw ng espada na hamampas sa hangin at ang mga hakbang nito, na tila pilit na gustong subukang matutunan ang teknik ni Yunnan at makikita ang pulang chi na lumalabas mula sa kanyang espada at kumakalat sa kanyang paligid. Ngunit mukhang nahihirapan siyang makuha ang tamang galaw ng teknik at hakbang upang maperpekto ang 9 Sun Sword Form Technique, at kasabay noon ay unti-unti na rin naglalaho ang kanyang chi sa paligid, dahil sa pinanghihinaan nito ng loob. Bahagya siyang tumigil ng sandali at pilit na inaalala ang susunod na hakbang at galaw ng espada, ngunit tila wala siyang ideya na mukhang nakalimutan niya ito.
Sa sandaling ito ay ibinaba na niya ang kanyang espada bilang paghinto sa pagsasanay, at mababakas sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. At sa puntong iyon ay napansin ito ng matandang Immortal Sword at sinabi kay Maiwa, na mukhang hindi nito magawang magkonsentrasyon ng lubusan sa kanyang pagsasanay. Nagulat dito si Maiwa dahil alam ng matanda ang kanyang kalagayan. Nagsalita si Maiwa at sinabi sa matandang Immortal Sword na humihingi siya ng paumanhin, dahil ang kanyang mga mata ay masakit lang aniya. Tinanong naman siya ng elder na dahil ba ito kay Yunan kaya ito nagkakaganito. Sagot ni Maiwa na hindi yun kundi, ang may problema ay ang kanyang puso mismo na mayroong halong kasinungalingan. Sa sandaling iyon ay napapaisip si Maiwa at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi isang kainggitan ang kanyang naramdaman, at tanggap niya naman na mas magaling si Yunan kaysa sa kanya pagdating sa teknik ng espada. At ito ay isa lamang martial arts kung saan inilaan niya ang kanyang buhay upang mabuo at mapino ito o mapalakas. Ngunit ngayon ay tila wala na itong kabuluhan para sa kanya aniya. Muling nagsalita si Maiwa at sinabi sa matandang elder na ang nilikhang Radiant Flower Sword style ni Yunan ay hindi naman mababa kumpara sa kanyang Nine Sons Sword Form technique. Sabay tinanong niya ang matandang elder na kung nakikita ba niya ang agwat ng kanyang teknik sa espada at ng teknik ni Yunan sa espada. At agad na sinagot ng matandang elder si Maiwa na oo tama ang nakikita mo. Nang mapagtanto ni Maiwa kung gaano kalayo ang agwat ng mga sword technique nilang dalawa ni Yunan ay bahagya siyang natigilan at tila halatang nanlumo ito habang inaalala niya noong nagsasanay silang dalawa ni Yunan at sinasabi niya na hindi lang nasa unang antas si Yunan. Aniya noong nag-sparring kaming dalawa ay, agad niyang nalampasan ang unang antas at naabot ang ikalawang antas kahit ang ikatlong antas ay naabot na rin niya. At hindi ito kapanipaniwala dahil nakagawa ito ng kamangha-manghang martial arts na patuloy pa rin sa pag-unlad. Dagdag pa niya na sa kabila ng walang masyadong karanasan, ang martial arts ni Yunan ay nalampasan ang aking Nine Sons Sword technique. Bahagyang natigilan si Maiwa sa pagsasalita nang sabihin sa kanya ng matandang elder na oo tama ka, ang batang iyon ay nakamit na niya kung ano ang ninanais mong makuha. At sinabi pa ng elder kay Maiwa na si Yunan raw ay isang mahusay na master at lumalampas na sa kanyang edad. At dagdag pa niya na natural lang yun para kay Yunan na may master ang sarili niyang martial arts ng napakabilis. At ang lahat ng nasa mundong ito at ang pag-aaral at pagsunod sa parehong prinsipyo. At kung ano ang nilikha ng isang tao, ay palaging pinakaangkop ito para sa kanila. Muling nagsalita si Maiwa at sinabi na nagtataglay si Yunan ng pambihirang talento na hindi kailanman lilito muli sa mundong ito dahil napakabihira lang nitong makita. Dagdag pa niya na bagamat hindi niya magawang makipagsabayan kay Yunan ay. Sa sandaling iyon ay natigilan si Maiwa sa pagsasalita ng si matandang Immortal Sword ang nagpatuloy at nagsalita na naman ang makatang pangungusap na sinasabing mamuhay ng magkaparehong henerasyon bilang mahusay na master, at maaaring isa itong biyaya. Depende kung paano mo ito titingnan. At sinabi pa kay Maiwa na gayunpaman ay namana nito ang eclipse ng Nine Sons Sword. Sumagot dito si Maiwa na totoo yun, ito ay isang hindi masukat na biyaya. Tumango ang matandang elder at bahagyang natigilan ito at naging seryoso ang ekspresyon sa kanyang mukha na tila may nais itong sabihin kay Maiwa. Muli itong nagsalita at sinabi kay Maiwa na hindi niya intensyong sabihin ang bagay na ito, ngunit si Yunan ay nagtataglay ng Baihui Point, kung saan nakakonektado ito ng natural sa kanyang sarili aniya. Dagdag pa rito ay labis na nakakahigop o nagkukumpuni si Yunan ng malakas na kapangyarihan mula sa kalangitan at kalupaan ng napakatindi. At sa puntong iyon ay kahit pa ang mga Supreme Master ay mahihirapan silang tiisin ito kung sila'y nagtataglay nito. Nang marinig ito ni Maiwa ay nagtaka ito at tinanong ang matandang elder kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot agad sa kanya ang matandang elder na si Yunan raw ay wala nang natitirang mga araw upang mabuhay. Nagulantang si Maiwa at nagulat nang sabihin sa kanya iyon ng matandang elder. Dinagdagan pa ito ng matandang elder habang mababakas sa kanyang mukha ang kalungkutan para kay Yunan at sinabing labis na naghihirap si Yunan dahil sa kanyang kalagayan. At sabi pa ng matandang elder na tila gustong subukang ni Yunan na mag-iwan ng kanyang marka sa mundong ito. Sa sandaling iyon ay mas lumabis pa ang pagkagulat ni Maiwa nang marinig niya ang mga salitang iyon mula sa matandang Immortal Sword. At natigilan si Maiwa dahil na-shock ito, dahil nalaman niya ang itinatagong sekreto ni Yunan,
Kasabay noon ay tumalikod ang matandang elder at tumingala sa langit at tila nakatingin mula sa malayong bundok, habang sinasabi ang mga katagang hindi alintana ang anumang ranggo sa martial o edad, at nakakaramdam ako ng respeto para sa batang iyon aniya. Samantala naiwang tulala si Maewa at hindi maiwasang mag-alala para sa kalagayan ng ating bida, at labis ang kalungkutang nadarama, mula sa kanyang pagkadismaya dahil sa kanyang taglay na talento ay tila napalitan ng pag-aalala para sa binata. Tapos nito ay lumipat ang eksena kung saan sa patag na lugar ay makikita natin ang maraming mandirigma ng Jongnan sect at ang formation nila ay tila paghahanda para sa isang digmaang magaganap. At sa kabila nito ay natatanaw nila ang maraming tao mula sa kabilang dako, na tila ang mga ito ay ang kanilang makakalaban. At makikita natin ang pinuno ng Jongnan sect ay nakatayo sa harapan at katabi ang nanay niyang si Yoelshin at ang ating bida, at ramdam natin ang tensyon sa hangin. Dahil kaharap nila ngayon ang Tyrant Sword sect at makikita ang pagiging mas asama nito at mababangges, at kapansin-pansin din ang taong nakatayo sa gitna ng mga kumag na ito na tila naglalabas ng maitim na aura at mukhang nakakapangilabot ito. At mukhang pamilyar din ang taong ito na tila siya ang pinuno ng Tyrant Sword sect. Sa sandaling iyon ay nakita niya si Yunan na nakatayo sa harapan ng mga taga-Jongnan sect na nakatitig din sa kanya. Kasabay noon ay ipinakita ang kanyang maangas na espada na binabalot ng kasamahan, at nagsimula ng makaramdam ng init ang lalaking ito at sabay naglalabas ng malakas na itim na aura sa paligid nila. Ngumiti ito ng bahagya at halatang nagulat dahil hindi niya inaasahang makita si Yunan sa mismong lugar na ito. Ang lalaking ito ay ipinakikilala bilang siya ang Lord ng Tyrant Sword sect. At ang aura nito ay nakakapangilabot at kapansin-pansin rin ang mga tainga nito na mukhang isang uri ng elf na katulad rin nila Yoelshin at ang anak niyang pinuno ng Jongnan sect. Sa kabilang banda naman, habang nakatingin ang dalawang binatilyo sa lalaking ito ay nagsalita si Wonchang at lakas loob niyang sinabi na ito pala ang lalaking kalaban ni Yunan. Sa sandaling iyon ay inilapit pa ni Wonchang ang kanyang paningin upang maklaro ito, habang si Yunan naman ay nakatingin dito at nagtataka sa ikilos ni Wonchang. Agad naman itong napansin ni Wonchang na nakatingin sa kanya si Yunan mula sa kanyang likuran at sabay nilingan niya ito. Kasabay nito ay tinanong niya si Yunan kung anong meron sa kanya, ngunit bahagyang ngumiti lang si Yunan at sinabi kay Wonchang na wala lang iyon, wag mo nang pansinin. Nagtataka si Yunan kay Wonchang dahil sa isip-isip niya na hindi naman kailangan sumama ni Wonchang sa labanan, ngunit sumama pa rin ito. Lumipat naman sa kabilang panig, bigla na lang may isang taong humakbang sabay lumundag sa ere at papunta sa gitnang harapan, at kapansin-pansin ang kanyang kasuotan na kulay dilaw at puting buhok na tila isang bagong karakter na naman sa kwento. At nang maglanding ito mula sa ere ay tila malakas ang pagkakabagsak nito sa lupa, na tila isang matinding introduction ng taong ito. At makikita natin na nakangiti ito na halatang nagmamayabang, at mukhang nang-aasar pa. Sa pagkakabagsak ng malakas sa lupa ng lalaking ito, ay lumikha ito ng usok sa paligid niya, at isang cool na entry ang ipinakita niya sa lahat ng mga taga-Jongnan sect. Kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang cool na espada para mag-cheer sa kanya ang mga kasamahan niya. Sabay tumayo ng tuwid at lakas loob niyang ipinagsigawan sa lahat na siya ang ikatlong disipulo ng pinuno ng Tyrant Sword sect. Ngumiti ito ng bahagya at mukha itong nang-aasar, sabay nagpakilala sa lahat na siya raw si Wei Mu-hyuk, at sinabi pa niya sa mga taga-Jongnan sect na lumapit sa kanya ang pinakamahusay na mandirigma na makakalaban niya upang kunin sa kanya ang kanyang cool na espada. Sa sandaling iyon ay natigilan si Yunan dahil sa pinagsasabi ng mayabang na lalaki at halatang galit na galit dito si Yunan dahil sa masyadong kahambugan nito. Kasabay nito ay sinabi ni Yunan sa pinuno ng Jongnan sect na yung kahilingan na nabanggit mo kanina, ay ihahatid ko na ngayon sa headmaster. Kasabay nito ay nagtitigan ng dalawa ng may seryosong ekspresyon. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Yunan sa mag-inang elf na ang tatay ng headmaster at asawa ng Grand Elder. Ang tinutukoy dito ni Yunan ay ang Sword Saint, at gustong kunin ni Yunan ang titulong iyon bilang siya ang nagpanumbalik sa legasya ng Sword Saint. At dagdag pa niya na bilang panauhin rin ng Jongnan sect ay magpapatuloy siya o mag-step forward siya, na tila ang ibig niyang sabihin dito ay payagan siyang harapin ang mayabang na lalaking Mokong na iyon. Sa kabilang banda ipinakita si Maewa habang nakatingin kay Yunan, at halatang nalulungkot ito para kay Yunan. Kasabay nito ay bamulong ito at sabay tinawag ang pangalan ni Yunan,
mababakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala para sa ating bida. Habang nakatingin ito kay Yunan mula sa malayo ay nagsalita ng pag-ulong, at naalala noong sinabi sa kanya ng matandang elder na para bang sinusubukan ni Yunan na mag-iwan ng marka sa mundong ito. Lumipat sa pag-uusap nila Yunan at ng pinuno ng Jongnan sect, sinabi nito kay Yunan na sige na gawin mo ang gusto mo. Kalaunan ay pinayagan na rin ng pinuno ang ating bida na pumunta sa harapan at labanan ang Tyrant Sword sect, at sa huli ay nagpasalamat dito si Yunan dahil sa kanyang pagpayag. Pagkatapos ng sandaling iyon ay nagsimula ng maglakad si Yunan sa gitna papunta sa harapan habang nakatingin sa kanya ang lahat ng mandirigma, habang mababakas kanilang mga mukha ang paghanga sa ating bida. Kasabay nito ay nagpatuloy na si Yunan sa pagsulong at sa pamamagitan ng paggamit sa mabilis na galaw, bilang kakayanan niya ay lumundag ang ating bida na tila tumatakbo siya sa ere. Sa likod niya ay maraming nakatingin sa kanya, at mababakas rin sa mga mukha nila ang pag-aalala at pangamba. Ngunit kahit ganun pa man ay matatag pa rin silang nakasuporta kay Yunan, tulad niyo mga Lods na patuloy pa rin nakasuporta sa ating channel at maraming salamat sa inyo. Ganoon rin ang matalik na kaibigan ni Yunan na si Won Chang at ang matandang Immortal Sword. Habang pinagmamasdan ng matandang Immortal si Yunan mula sa likod ay nagkomento ito sa kanya, at asahan niyo na mga Lods ang matalinghagang salita ng matanda, na sinasabing may isang nakatayong dakilang maestro, at sinusunog ang kanyang sarili upang iwanan ang kanyang marka sa buhay. Dahilan upang siya'y maging isang magiting na bayani, at magandang halimbawa sa lahat ng mandirigma. Nang makarating si Yunan sa gitna at kaharap na ngayon ang makong na lalaki, at habang papalapit dito si Yunan ay sinabi sa kanya ni Wei Muhyuk na, makong na lang itawag natin sa kanya dahil ang haba ng pangalan niya at ang hirap bigkasan. Sinabi ni Makong kay Yunan na ang kapalaran ng Jongnan sect ay dito na nagtatapos. At tila nang aasar nga talaga ang Makong. Bagamat epektibo naman dahil nang marinig iyon ni Yunan ay labis itong nagalit at kapansin-pansin ang nakasaradong kamao nito, na halatang tutuluyan na niyang patatahimikin ang mayabang na unggoy na ito. At ramdam sa hangin ng kumukulong dugo ni Yunan mula sa mga kalabang kumag. Sa sandaling iyon ay agad itong napansin ni Makong at napagtantong galit na ang ating bida, at mababakas sa mukha nito na tila minamaliit niya si Yunan. Ngunit sa halip na tumahimik ay mas lalong ginalit niya si Yunan, sinabi niya kay Yunan na natatandaan na niya si Yunan. Sabay tinanong si Yunan kung siya ba yung batang nakalaban nila noong pinulbos nila ang angkan ng Yong. Patuloy pa rin sa pang-aasar itong si Makong sa ating bida. At sinasabi kay Yunan na noong panahon na iyon ay patuloy lang nagbubulalas ng katawa-tawang kalokohan si Yunan sa kanila. Sabay nagsimulang bumunot ng espada si Makong at nakatutok ito kay Yunan sabay sabing dapat raw ay pinatay na niya si Yunan sa mga oras na iyon. Bagamat masaya pa rin ito dahil si Yunan mismo ang lumapit sa kanya. Dagdag pa niya na kung pinapaniwalaan pa rin ni Yunan ang parehong bagay dati, ay tunay na minamalas ito aniya. Ngunit si Yunan ay hindi pinapansin ang mga pinagsasasabi ng Makong na ito at tila nakatitig lang ito sa ibang tao na nasa likuran ng Makong. Habang si Makong naman ay patuloy lang sa pagiging maangin nito. Tinanong niya si Yunan, aniya bagamat ang isang duelo na humahantong sa kamatayan, ay ano ang magiging katwiran ng lolo ni Yunan na dating Divine Sword Master, kung susubukan niyang makialam sa laban nilang dalawa. Ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni Yunan. Dahil nakatuon lang ang kanyang paningin sa pinuno ng Tyrant Sword Sect mismo. Ganoon rin ang pinuno ng Tyrant Sword Sect na katitig lang ito sa ating bida at patuloy itong naglalabas ng masamang aura sa paligid, at kapansin-pansin ang pagiging mukhang aswang nito. Sa sandaling iyon ay nagsimula na rin bumunot ng espada si Yunan, habang nakatingin pa rin ng matalim at galit na galit ito sa pinuno ng Tyrant Sword Sect, dahil ito mismo ang umubos sa angkan niya at gustong maghayganti ni Yunan sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Kasabay noon ay patuloy pa rin ang mga maiinit na tinginan ng dalawa habang ang pinuno ng Tyrant Sword Sect ay naglalabas ng masamang chi sa paligid bilang tugon sa matalim na titig ni Yunan na tila panakot kay Yunan at pinaparamdam nito kung gaano kalayo ang agwat ng kanyang kapangyarihan laban kay Yunan. At dito na nagtatapos ang chapter mga Lods, sana'y nagustuhan nyo at salamat sa panunood. Abangan ang kapanapanabot na susunod na mangyayari, makakaya-kaya ng ating bida na labanan ang pinuno ng Tyrant Sword. At sino kaya ang mananalo sa labanan ng Jongnan Sect at Tyrant Sword Sect? Sa susunod na upload natin siguro ay doon natin malalaman ang resulta ng laban.
Kaya kung nagustuhan mo ito at bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe at bell button para update ka sa mga next chapters. Kita-kits tayo mga lods!